Para sa isang magweweteng, ang lahat ng bagay ay may katapat na anunsyo. Ang bawat pagtatambal sa mga numero ay mahalaga upang tumama. Yon ang madalas na sinasabi ni Flor sa mga mananaya niya. Pero siya rin naman ang madalas na nakikinabang dahil sa bawat panalo ng mga mananaya niya, wala siyang ibinibigay na kahit na magkanong panalo. Kaya naging bantog ang pangalan niya bilang mandarayang magweweteng, kung saan di niya masusubukan ang bagsik ng isang taong malaki ang naging epekto ng pandaraya niya. May anunsyo pa ba siyang maibibigay sa sarili niya kung nasa ilalim na siya ng kulam? O bibit-bitin na lang ba niya ang sumpang ito bilang kabayaran ng mga pagkakamaling nagawa niya? Magandang tayaan yung panaginip mo. Di ba, matandang babae na may pusa at aksidente. Pwede yan sa 4:18 o kaya 4:25. 4 ang anunsyo sa pusa, tapos 25 naman sa matandang babae o 18 para sa aksidente. Ano, magkano tatayaan mo ba? Tumanggi ang matandang babae na tumaya kay Flor. Sinabihan pa siya nitong mandaraya naman siya. Dahil kapag nananalo sila, hindi na nila makita si Flor o di kaya sinasabi nito na hindi siya nakapag-remit. Kaya kahit may nananalo na nagtaya sa kanya, walang nakukuha ang mga ito. Simula nun, kakaunti na lang ang tumataya sa kanya. Sikat siya sa kanilang lugar bilang mandarayang magweweteng. Ano ba naman yan? Akong nag-anunsyo, tapos hindi ka sa akin tataya? Ako pa talaga pinagbintangan mo mandaraya. Ay sige nga, nadaya na ba kita noon? Kaya hindi ka na nanalo eh. Ang sama na ugali mo. Sinasabi yun ni Flor habang naglalakad siya palayo. Tinitingnan niya pa ang mga listahan niya pero kakaunti lang ang tumaya sa kanya. Kaya mas lalo siyang nainis. Pagtigil niya sa tindahan, dumukot siya ng barya sa mga hawak niyang taya at bumili ng sigarilyo. Ilang saglit pa ay dumating ang isa pang magweweteng na si Junior. Ay bakla, balita ko, paldo ka kahapon na. Magkano taya nung tumama kagabi? 50. Ang bait pa nga binigyan pa akong balato. O nga pala, hindi na naman kita nakita kanina. Hindi ka na naman nag-remit no? Hindi naman ako nagpataya ngayon ano. Mamaya na lang sigurong gabi. Napapagod ako. Alam mo na, matanda na. Sus, anong hindi ka nagpataya? Nagpunta ako sa bahay nila Susan, sa'yo daw siya tumaya. Alam mo, sa pandaraya mong ganyan, panigurado kung makakahanap ka ng makakatapat mo. Hinit-hit muna ni Flor ang sigarilyo. Matapos nito ay itinapon niya sa lapag para apakan. Sa kanya hinarap si Junior. Ikaw matandang bakla ka. Siguro, ikaw ang naninira sa akin sa mga mananaya, ano? Baka ikaw ang makahanap ng katapat dyan sa pagiging sugapa mo. Hoy, sugal to. Huwag mo masyadong karirin. Ay, makaalis na nga. Panay pa ang salita ni Flor habang naglalakad siya pabalik sa bahay nila. Sa paglipas ng mga araw, naging matumal ang mga tumataya sa kanya. Matagal na niyang gawain ang pagpapataya sa weteng. Noon kasi, siya lang halos ang pinagtatayaan ng mga tao sa kanila hanggang sa dumating si Junior. Napapansin din kasi ng mga tao ang pagiging magulang niya kapag may tumatama. Minsan kulang-kulang ang pera na ibinibigay niya, pero mas madalas na wala siyang binibigay. Habang naglilibot-libot si Flor, napansin niya ang bagong lipat sa kanila. Be, bagong lipat lang kayo dito, di ba? Ah, opo Ale. Nung nakaraang araw lang po kami nakalipat dito ng asawa ko. May anak ka na ba? Ang bata mo pang tingnan na. Ilang taon ka na ba? 30 na po ako, tapos yung anak ko magto 2 years old na po sa susunod na araw. Oh, talaga? Sakto yan. Baka hindi mo tayaan na weteng. Baka manalo ka pa.
Di ba may panghanda ka pa? Hindi po kasi talaga ako tumataya ng ganyan, Ale. Pasensya na po ah. Saka po may trabaho naman ang asawa ko. Kahit paano makakalabas naman po kami. Saka hindi naman po kami naghahanda ng bongga. Ito naman, ngayon ka lang naman tataya eh. Subukan mo lang, wala namang mawawala. Tayaan mo, 2.20. Yan ang magandang anunsyo ngayon. Panay din kasi ang labas ng 2 ngayon. Tapos hindi pa lumalabas yan. Subukan mo lang, kahit 50 lang. Tumanggi si Gina pero masyadong mapilit ang matanda kaya napilitan na lang siyang tumaya. Hindi naman siya umaasa na mananalo siya sa ganoong sugal at kahit noon pa man ay hindi na talaga siya tumataya. Aksaya lang kasi sa pera para sa kanya ang ganon. Pero para matigil si Flor ay inilabas niya ang huling pera niya na dapat ay ipambibili ng biskwit ng anak niya. Nang kinahapunan, kung saan lumabas na ang bola, ang taya ni Gina ang lumabas. Tuwang-tuwa si Flor dahil 15,000 yon. Uy, ang sarap! Ang bango talaga ng pera! Oh, may pinatama ka na naman. Ano na naman kaya ang gagawin mo dyan? Ay, kawawa naman ang taong maluloko ng matandang to. Maging fair ka naman, Flor. Ibigay mo yan sa tumama. Hoy, bago ka magsalita ng kung ano-ano, sana inalam mo muna kung sino ba ang tumaya. Akin to. Ako ang tumaya nito dahil anunsyo ko to nung nakaraan pa. Inaalagaan ko nga to eh. Manahimik kang panot na bakla ka ha? Inggit ka lang eh. Palibasa, mga tira-tira ng mga tumataya lang sa'yo nakukuha mo. Kita mo tong perang hawak ko ha? Gusto mo bang sampaling kita nito? Hoy, matanda ka rin. Alam ko naman na hindi yan sa'yo. Ipagkakalat ko yan sa lahat para malaman nila kung sino ba sa kanila ang tumaya sa'yo. May naloko ka na naman. Ewan na lang talaga sa karma mo. Inggiterang bakla ka. Ang lakas mo talaga makasira ng mood ano? Ang saya-saya ko tapos gaganyan ka sa akin. Bakit ba? Hindi ka naniniwala na akin to, ha? At wala akong pakialam kung ipamalita mo yan sa lahat dahil wala ka namang mapapala. Talagang hindi ako naniniwalang sa'yo yan. Pambili nga ng yosi wala ka tapos makakataya ka ng 50. Saka hoy, kilala na nila ang karakas mo rito. Basta, malalaman ko rin kung kaninong taya yan. Che! Umirap lang si Junior habang naglalakad siya paalis sa harapan ni Flor na ipinapaypay pa ang tig-1,000. Umuwi na rin si Flor na may malawak na ngiti. Wala siyang balak na ibigay kay Gina ang pinanalo nito dahil ang katwiran niya ay sa kanya naman ang galing ang numero. At kung hindi niya naman ipinilit yon ay hindi naman siya tataya. Kinabukasan, naggrocery si Flor. Hindi rin siya muna nagpataya dahil ayaw niyang balikan si Gina. Baka magtanong pa yon sa kanya. Nagbayad din siya ng bills at winaldas ang pera sa kung ano-anong bagay. Isang pamilya rin silang nagpunta sa mall, kaya nagtaka ang asawa niya kung saan siya kumuha ng pera. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung saan ba talaga galing tong pera mo. Baka nangutang ka na naman, ha? Alam mo naman na ang lalaki nila magpatubo. Paano kung kapusin tayo ng pera sa sahod ko? Ilang araw na kaming walang pasok, kaya panigurado ko mababa lang ang sasahurin ko. Ano ka ba? Nasa labas tayo, nagsasaya, pero problema naman ang gusto mong pag-usapan. Hindi ko to inutang ha, at pera ko talaga to. Tumama ako ng weteng, maliwanag. Kaya huwag ka na mag-alala dyan. May grocery naman tayo dyan at nakabayad na ako ng kuryente. Tara na, kumain na tayo. Sigurado ka bang sa'yo talaga yan? Oo nga. Ikaw, nagpapaniwala ka na sa mga tsismosong kapitbahay eh. Bakit ko naman itatakbo ang taya nila ha? Mga inggit lang yon kapag mas tumatama pa ako kaysa sa kanila. Tingnan mo nga kung nanloloko talaga ako. Eh di sana, wala nang tumataya sa akin. Nag-aalala lang kasi ko. Paano kung bigla na namang may sumugod sa bahay? Ay, tumahimik ka na Jun. Kumain na tayo. Ang ganda-ganda ng araw natin, mas gusto mong sirain. Hindi na lang sumagot si June
Matapos ang masaya nilang araw, umuwi na sila at doon ay naabutan nila si Gina na nag-aabang sa tapat ng bahay ni na Flor. Pinapasok muna ito ng pamilya niya bago niya hinarap ang bagong kapitbahay. Oh, anong problema? Bakit ka napasyal dito? Paano mo pala nalaman na dito ang bahay ko? Nagtanong-tanong ho ako. Kanina ko pa po kayo hinihintay kasi nabalitaan ko na lumabas daw yung numero na tinayaan ko kahapon. Baka po pwede ko nang makuha ang pera. Kailangan ko lang po magpadala sa bahay namin kasi yung tatay ko po na ospital. Anong numero? May tinayaan ka ba sa akin? Opo, yung 220 po. Anunsyo nyo para sa birthday ng anak ko. Kasi narinig ko kagabi na yun ang lumabas. Sandaling nag-isip si Flor. Kunwari pang may binabalikan siyang hindi niya masyadong maalala. Pero ang totoo ay humahanap lang siya ng maaari niyang maidahilan. 50 po yung tinaya ko sa inyo. Ang sabi sa akin nasa 15,000 daw po yun. Kukunin ko na po sana para mapaoperahan ko na si tatay. Yun ba? Hala, di ka naman tumama doon. Kasi hapon ka na tumaya sa akin. Dahil ngayon ang labas nung tinayaan mo. Kaso yung 220 kagabi yun. Mas naunang lumabas yun kesa sa pag-remit ko. Nakaligtaan ko kasi pasensya ka na ha. Ay, ganun po ba? Kasi po narinig ko sa mga kapitbahay na may natanggap ka raw hong pera. Kaya nga po napapunta agad ako rito. Ay, halatang bago ka nga lang dito. Paano? Nagpapaniwala ka dyan sa mga kapitbahay nating tsismosa? Alam mo, mas magandang iwasan mo ang pagtambay sa labas. Kasi ganyan yan sila. May hilig manira ng tao. Tingnan mo. Ngayon, ako ang sinisiraan nila sa'yo. Sa susunod yan, ikaw na ang sisiraan ng mga yon. Kung gusto mo, tumaya ka na lang ulit ngayon para maihabol ko ang remit. Para tingnan natin kung anong lalabas bukas. Ay, ganun po ba? Wala na ho kasi akong pera Sige, pautangin kita. Magkano bang gusto mong itaya? Ay, hindi na po. Nakakahiya naman po sa inyo. Kabago-bago ko lang po rito, nangungutang na agad ako sa inyo. Kung ipansusugal ko lang din naman po ang uutangin ko, hindi na lang po. Baka wala pa po ako maipambayad sa inyo. Hindi na. Naawa ako sa'yo sa totoo lang. Para may ipang-opera din ang tatay mo. Eto, 50. Anong numero bang gusto mong tayaan? O gusto mo ba na mag-anunsyo ulit ako? Noong una ay nag-aalangan pa si Gina dahil hindi naman siya sanay na nangungutang siya ng pera sa ibang tao. Tapos ipansusugal niya pa ito. Ang kailangan niya ay pera na ipapadala sa pamilya niya. Pero napilit pa rin siya ni Flor, kaya tinayaan niya ang unang numero na pumasok sa utak niya. Kinabukasan, lumabas na naman yun. Pero mas maliit ang taya niya dahil 20 lang ang ipinasok ni Flor. Sunod-sunod yata ang pagkapanalo mo Kanino na naman yan? Sasabihin mo na naman, iyo? Malamang, sa akin naman talaga to. Nakita mo, di ba? Naiisa lang ang nirimit kong taya ngayon. Di sa akin. Naiinggit ka na naman sige. Itong 200, iyon na to. Balato ko na para hindi ka na mainggit sa akin. Sa susunod, kung gusto mo, tayaan mo rin yung taya ko. Alam ko na kung kanino yan. Doon yan sa bagong lipat. Anong pangalan ba nun? Si ano yun Si Gina. Tama, siya yung may anak na bata pa. Anong akala mo hindi ko malalaman Sa kanya yung 15,000 na panalo mo noong nakaraan, di ba? Hindi mo binigay Ayan, kawawa naman yung tao. Kabago-bago lang dito, pinapakitaan mo na kaagad ng kakapala ng mukha mo. Akin na nga yan, 200. Hindi na kita babalatuhan. Wala siyang taya sa akin, ha? Siguro, ikaw ang nagsusulsul doon para magmukha akong masama. Ay te, hindi ko na kailangan manulsul ng tao. Alam na nilang lahat yun. Tignan mo nga yung bago. Wala pang 1 buwan dito, alam na ang karakas mo. Ibigay mo na yan sa kanya. Maawa ka naman sa tao.
Pera ko to. Wala nga yung pera, paano siya tataya sa akin? Okay, basta ako magsasabi sa kanya. Huwag kang suga pa sa pera lalo na kung sa sugal yan. Bahala ka, ikaw rin. Tumatanda ka pa naman na. Baka sa susunod ikaw na ang pagsusugalan kasi ikaw na ang inaanunsyuhan. Leche! Hindi mo ako matatakot sa mga ganyan-ganyan mo, ha? Baka mas mauna ka pa sa akin, bakla ka! Tumawa lang si Junior na halatang nang aaral. Mabilis lang din na nakarating kay Gina ang balita dahil nagpunta siya kaagad sa bahay ng magweweteng. Ilang beses siyang kumakatok sa bahay pero hindi siya pinagbubuksan ng pinto. Ilang oras din na naghintay doon si Gina dahil ang akala niya ay walang tao. Nang sumapit ang gabi, umalis na rin ito dahil may inaalagaan pa siyang bata. Doon lang nakapagbukas ng ilaw ng bahay si Flor. Ano ba yun? Ang tiyaga naman nun masyado. Ang tagal niyang nakatambay sa labas, oh. Nakakagutom naman. Makabili na nga lang ng ulam sa labas. Hindi pa tuloy ako nakapagluto dahil hindi ko mabuksan ang ilaw. Inutusan ni Flor ang anak niyang kararating lang. Pinabili niya ito ng lutong ulam para bago dumating ang tatay nila ay nakahain na ang pagkain sa lamesa. Sakto naman na magkasabay na dumating ang mag-ama. Oh, andito ka na rin pala. Sandali lang, maghahain lang ako ng pagkain. Ano yung nabalitaan ko? Ano na namang balita? Ikaw kung kailan ka tumanda, saka ka naman nahilig sa pakikinig ng chismis. Yung bagong lipat dun malapit kina Joel. Yung si Gina. Tumaya daw yun sa'yo pero wala ka ibinigay sa kanya. Umamin ka nga sa akin, Flor. Yung pera mo noong nakaraan, sa kanya ba dapat yun? Saka kaninang umaga daw meron din. Ay sus! Ano namang gagawin ko sa pera niya? Kung sa kanya talaga yon, sana, ibinigay ko na. Kaso hindi naman kanya, di ba? Sa akin yun eh. Ako ang tumayhan nun. Saka yung kanina, akin din yun. Ay, sige nga, tanungin natin siya ngayon kung may itinaya ba siya sa akin. Oo, nagbigay siya ng numero niya. Wala naman siyang perang binigay sa akin. Masyado mo kasi pinakikinggan yung mga taong mahilig manira eh. Mas napaniwala ni Flor ang asawa niya dahil alam niya na siya pa rin naman ang pakikinggan nito. Mukhang tinutotoo na ni Junior ang mga sinabi niyang ipapakalat niya sa lahat ang mga ginagawa niya. Pero kahit na minsan ay hindi naman natakot si Flor. Mas kaya niyang panindigan ang mga panloloko niya. Malakas din ang loob niya dahil wala namang magsasampa ng kaso sa kanya. Dahil pare-parehas lang naman silang mali at sugal ang ginagawa nila. Kinabukasan, habang nagsasampay si Flor, biglang dumating si Gina. Bit-bit nito ang 2 taong gulang nitong anak. Magandang araw po, Aling Flor. Oh, anong ginagawa mo rito? Ayan ba yung anak mo? Ang cute pala no? Nagpunta po ako rito sa inyo kahapon kaso wala yatang tao. Oo. Umalis kasi kami kahapon. Nagpunta kami ng birthday. Anong ginagawa mo ba dito kahapon? May kailangan ka ba sa akin? O tataya ka ulit? Hindi pa ako magpapataya ngayon. Kaya baka sa susunod na araw na lang. Abala pa ako eh. Tingnan mo, ang dami kong labahin. Naaalala niyo po ba yung tinayaan ko nung nakaraang araw? May nakapagsabi po kasi sa akin na tumama raw po ako. Baka po pwede ko nang makuha. Kahapon pa po kasi naghihintay sa bahay eh. Kailangan ko pong magpadala. Yun na lang po kasi ang maaasahan ko sa ngayon. Yung asawa ko po kasi hindi kinakaya yung gastusin. Naaawa na nga po ako eh. Ang dami na niyang pinapasok na trabaho ngayon. Ay, yun ba? Yung inutang mo sa akin pera? Wala eh. Nagamit ko na yung panalo. Kasi sa akin naman yon, di ba? Inutang mo yung pera, sadyang nanalo lang. Pero alam naman nating parehas na kung hindi yun mananalo, hindi mo naman ako babayaran. Pinautang niyo po sa akin yon para makataya ako. Oo, yun na nga.
Kaya nga, nung nanalo, sa akin napunta ang pera. Kasi nga, aking pera naman talaga yung pinataya mo. Hayaan mo. Hindi naman kita sisingilin na. Ay, sige na. Tara anak ko, marami pa akong labahin. Nagmamadaling umalis si Flor at agad na pumasok sa bahay nila. Nakaramdam pa siya ng inis dahil sa pagpapabalik-balik sa kanya ni Gina. Sa katunayan ay sa dami ng tao na naisahan niya, si Gina ang pinakamakulit. Makalipas ang ilang araw, naubos na ang pera ni Flor, kaya nagsimula na naman siyang magpataya. Pero wala na talaga ni isa ang gustong magpaubaya ng taya nila dahil na rin sa naging usap-usapan tungkol sa magkasunod na panalo ni Gina, pero wala man lang siya nakuha kahit na magkano. O ano? Wala na bang tumataya sa'yo? Bakit hindi ka na lang kasi ulit tumaya sa sarili mo? Total lagi ka naman kamong nananalo, di ba? Go! Itaya mo na yung anunsyo mo! Ay, try natin. Ano kayang anunsyo sa mandaraya at matanda? Huwag mo kong sinisimulan ngayon, Junior, ha? Sinabi ko sa'yo baklang hukluban ka. Magkakagulo tayo ngayon. Ay, wow! Nanakot pa ngayon. Ibang klase talaga, no? Alam ko naman na ikaw ang nagpapakalat ng fake news. Sa bagay, wala ka namang may kukwento sa buhay mo, kundi kung paano ka maging bakla. At paano ka perahan ng mga lalaki? Kaya tuwan-tuwa ka kapag pinag-uusapan yung buhay ko. Hoy, makinig ka nga maigi sa mga sinasabi mo. Bakit naman namin pag-aaksayan ng oras ang buhay mo? Saka hindi yun fake news at lalong hindi yun chika-chika lang. Totoo naman daraya ka eh. Hindi mo ibinibigay sa mga tumatama ang pera nila. Wag ako. Sa tagal mo nang ginagawa yan, lahat na nang narito alam yan eh. Kawawa nga si Gina. Kinailangan ng pera nung tao, kinuha mo pa? Anong nangyari? Ayun, natsugi ang pudra niya. Sana naagapan pa kung nakapagpadala siya ng pera. Kaso kinamkam mo. Hindi ko kasalanan na namatay ang tatay niya. Ako bang doktor, ha? Bakit sa akin mo isisisi na wala siyang naipang opera doon? Sumugal siya. Ano ang asahan niya? Paano kung hindi siya nanalo? Hindi rin naman siya mapapa-opera. Ayun na nga, kung hindi sana siya tumaya, hindi siya asa na may magiging pera siya. Kaso tumaya siya tapos tumama pa. Kasalanan mo pa rin yon. Umiinit ang tensyon sa dalawang magweweteng dahil sa sagutan nilang dalawa. Pilit na sinisisi ni Junior si Flor dahil sa pag-angkin nito ng pera na pinatama ni Gina. Pero pinagpipilitan naman ng matandang babae na wala siyang kinalaman sa kamalasan na dinanas ng pamilya ni Gina. Umiinit na rin ang ulo ni Flor kaya nasisigawan na niya ang kausap niya. Tanging si Junior na lang ang tumigil sa pagsasalita at umalis. Dahil kahit naman pagtalunan pa nila yun, wala naman na silang mababago sa nakaraan. Naubos na ni Flor ang pera at hindi na naipa-opera ang tatay ni Gina. Habang naglilibot si Flor at naghahanap ng mananaya, nakita niya si Gina na nagwawalis sa labas ng bahay nila. Nilapitan niya ito at tinanong kung tataya. Nakikiramay ako sa nangyari sa tatay mo, Gina. Gusto mo bang tayaan yan? Mas maganda yan, baka lumabas pa. Hindi na po. Ayoko na pong tumaya. Saan ka ba natatakot? Hayaan mo kasi ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa akin. Masyado kang nagpapa-apekto sa kanila. Saka, di ba, hindi naman akong dahilan kaya namatay ang tatay mo. Baka kasi oras na niya yun. Isa pa, kung hindi nyo naman talaga siya kayang ipa-opera, hayaan nyo na. Matanda naman na siguro ang tatay mo. Nag-aalala lang ako. Baka kasi sa akin mo yon sinisisi. Bakit mo naman iisipin na ikaw ang sinisisi ko? Depende na lang kung may ginawa ka. Aba, wala akong ginagawa ha. Mabuti akong tao. Saka, tagakuha lang naman ako ng taya ah. Ang weteng ay klaseng sugal. Hindi mo pwedeng iasa dyan ang mga bagay-bagay.
dahil bibihira lang ang pumapaldo. Saka yung huling panalo mo, aking pera yun eh. Pinautang lang kita. Pero dahil pera ko pa rin yun, syempre, panalo ko pa rin yun. Hindi nagsalita si Gina pero tumigil siya sa paglilinis. Ilang sandali pa, noong paalis na si Flor, tinawag niya ito. Tataya ako. Eto, 20 ulit. 15-18. Ayun! Sige, ako nang bahala dito ha. Kapag tumama ako na mismo ang mag-aabot sa'yo. Kaya huwag ka na masyado mag-isip ha. Hayaan mo lang ang sinasabi sa'yo ng mga tao tungkol sa akin. Inggit lang ang mga yon. Kahit hindi naman talaga sila nananalo sa wedding. Walang naging kibo si Gina. Bumalik siya sa paglilinis. Si Flor naman ay umalis na rin. Ibinigay niya ang taya sa kabo pero binawasan niya ito ng 10 piso dahil bumili siya ng sigarilyo. Katulad sa nauna, tumama na naman ang numerong tinayaan ni Gina. Halos malunok ng matandang magweweteng ang usok ng sigarilyo nang malaman niya ito. 3 beses pa lang na nagtataya sa kanya si Gina pero sa 3 beses na yon, hindi ito pumalya. Kaya labis ang tuwa na nararamdaman ni Flor. Inisip niya na kung ganun palagi ang mangyayari, kahit na si Gina na lang ang patayain niya. At kapag nanalo ito ay hindi niya ibibigay. Hindi naman din lumalaban sa kanya ang babae, kaya wala siyang magiging problema. Kinuha niya ang panalo pero nagtago na naman siya sa bahay nila. Ilang araw ang lumipas, hindi siya pinupuntahan ni Gina. Kaya inisip niya na baka hindi nakarating dito ang balita. Dahil may pera pa naman siya, hindi muna siya nagpataya. Pupunta pala tayo ng binyag ng anak ni paring Raul, ano? Magpapaayos na muna ako ng kuko ko. Bakit ka pa magpapaayos? Magdadagdag ka lang ng gastusin natin eh. Hindi na. Magpapamanicure ako. Magkano lang naman yun eh. Para naman maganda tingnan ng kamay ko. Saka may pera namang magagamit. Sana naman galing yan. Baka nagpataya ka na naman at hindi ka na naman nagbigay sa tumama. Flor, sinasabi ko sa'yo tigilan mo yung ginagawa mong ganyan. Hindi nakakatuwa ang panluloko at panlalamang ng kapwa mo. Masama na nga yung pagsusugal na ginagawa mo. Ginugusto mo pang mandaya. Hey! Bakit ba? Mas pinapaboran mo ang mga naririnig mo. Alam mo naman na tumataya rin ako sa sarili ko. Marami lang talagang naiinggit kapag akong tumatama. Paano? Takot malamangan yung mga tao na yan. Hindi na nagsalita pa si June. Umiling lang ito dahil alam niya na kapag humaba pa ang usapan ay mauuwi ito sa pagtatalo. Kilala niya ang asawa niya. Gusto nito na sa kanya ang huling salita. Nang magpaayos na ng kuko si Flor, nalaman niya na yun na pala ang trabaho ni Gina, kaya ito na lang ang pinatawag niya. 100 ang singil sa kanya nito, pero tinawaran niya ito ng 50 na lang. Pumayag naman si Gina. Oh, magdahan-dahan ka dyan sa paa ko, ha? Gusto ko ganito kaganda sa kamay ko yung cutex ko. Ang ganda talaga ng kulay na to, ano? Mukha akong mayaman. Oh, tingnan mo, di ba? Oho, mukhang maganda ang kamay niyo kapag hahawa kayo ng malaking panalo sa wedding. Sakto lang, dahil bibihira lang din naman ako tumaya. Ikaw ba, tataya ka ulit ng wedding? Sayang ang mga numero mo, ano? Hindi ko kasi naibibigay sa kabo kaya hindi ka nananalo. Pero hayaan mo, simula ngayon, pagtutuunan ko ng pansin ng mga taya mo. Yung ibabayad niyo na lang po sa akin ang ipantataya ko. 11.9. Sige, pwede naman. Saan mo naman nakukuha ang mga tinatayaan mo? Parang may swerte ka ata sa ganyan. May ibig sabihin ba yung tinayaan mo ngayon? Malalaman niyo rin po ang ibig sabihin niyan sa mga susunod na araw. Aray ko, ano ba yan? Nasipa ni Flor ang manikurista matapos niyang makaramdam ng hapdi sa hinlalaki ng daliri niya sa paa. Agad namang natumba sa kinauupuan niya si Gina habang hawak ni Flor ang paa niya. Ang sakit! Ano bang ginawa mo? Ayan o, nagdurugo na. Ang tanga mo naman.
Sinabihan na kitang wag mong kutkutin. Na-murder mo pa ang kuko ko. Nakakainis naman talaga. Ay, nakakagigil ka. Baka masipa kita dyan. Pasensya na ho kayo, Aling Flor. Hindi ko po sinasadya. Kailangan lang po kasi talagang matanggal yung ingrown nyo. Ang tigas din po kasi. Akin na po, gamutin ko na lang. Hindi na! Wag mo nang kutkutin ha! Kunting linis lang sa labas tapos lagyan mo ng cutex. Mamaya mamangga pa to, aalis pa naman ako. Ayusin mo naman ha! Nagbabayad naman na maayos. Ganyan ka ba sa mga customer mo rito? Baka wala na magpalinis sa'yo niyan. Hindi naman po. Ngayon lang ako nakasugat. Saka pangalawa pa lang po kayong nalilinisan ko. O edi ayusin mo. Baka sa susunod yan wala na magpapalinis sa'yo. Binigyan na nga lang kita ng pagkakataon eh. Dapat kay Malu na lang ako nagpalinis ng kuko. Mabuti pa yun. Magaan ang kamay. Hindi ako nasusugatan. Kaso masyadong suga pa yun maningil eh. Ayaw magpatawad. Pero sa susunod ayusin mo na. Opo, sige po. Nakakaramdam pa rin ng hapdi si Flor dahil sa sakit na dulot ng pagkutkot ni Gina. Pero natapos din sila. Pinalagyan niya rin ng gamot ang nagdugo niyang daliri. Okay na po. O sige. Ano pang hinihintay mo? Bakit nakatayo ka pa riyan? Yung bayad po sana. Anong bayad? Di ba itataya mo na yon? Huwag mong sabihin na babawiin mo pa yon. Hindi maganda yung ugaling ganyan sa sugal. Pinapamalas mo lang lalo. Hindi po ba may 50 pa? Kasi kamayat pa po ang nilinisan ko. Anong 50 pa? Ano, 100 ang singil mo sa akin? Sa pagpapalinis ko sa paa at kamay ko? Magkasama na yun sa 50, di ba? Pumayag ka nga kanina tapos sinugatan mo pa ako. Dapat nga, hindi na ako magbabayad. Pero dahil itinaya mo na yan, yun na lang. Ay, bakit? Kapag ba nagkasakit ako dahil sa pag-murder mo ng kuko ko, may maibibigay ka bang pampagamot ko? Di ba wala naman? Hindi nagsalita si Gina, pero gumagalaw ang mga labi niya na para bang may ibinubulong ito sa hangin. Matapos nito ay umalis na rin siya. Ilang sandali pa, umihip ang malakas na hangin at ramdam yon ng katawan ni Flor. Kasabay din nun ang pagkirot ng kanyang daliri sa paa. Kainis naman ayan na, kumikirot na. Ayan, tanga-tanga kasi. Sinabi na nga huwag nang kutkutin. Talagang kutkut pa. Gumagandi pa yata sa akin yun Ay, ang sakit. Hindi ko na lang muna babasain to. Baka mamaga pa. Teka, makapag-remit na nga muna. Kahit na makirot ang daliri sa paa, umalis pa rin si Flor. Susubukan niya ulit ang swerte ni Gina pagdating sa wedding. Habang naghihintay sila ng bola, nakatambay lang si Flor habang naninigarilyo. Nang palapit sa kanya si Junior. Natalisod to kaya hindi niya sinasadya na maapakan ang paa ni Flor. Agad namang napasigaw ang matanda at napamura. Anong nangyayari sa'yo? Bakit bang siga mo? Ang OA mo naman. Hindi naman masakit ang pagkakaapa ko sa paa mo. Kala mo naman binugbog kita kung mag-iskandalo ka rito. Kung ikaw kaya apakan ko pagkatapos ng murder ng kuko mo. Ang sakit! Bakit ka ba pumunta rito? Sana doon ko na lang sa mga kamaritas mo. Pupunta-punta ka rito para lang magdagdag ng sakit. Wala na to. Mamaya nito mamamaga na tong paa ko. Parehas lang kay ni Gina na hindi nag-iisip. Ay, so si Gina ang gumawa niyan sa'yo? Perfect! Nakaganti rin siya sa mga pandaraya na ginawa mo sa kanya. Bongga! Nakakatuwa ka naman! Ano nakakatuwa rito? Nakikita mo lang ang nahihirapan na ako at nasasaktan. Ayan, umiira lang kademonyuhan mong bakla ka. Ganyan ba talaga kayo, ha? Mas masaya kayo kapag may nasasaktan o napapahamak na tao? Hindi naman sa lahat. Sa mga masasamang tao lang na nanlalamang ng kapwa. Bakit ba? Inggit na inggit kayo sa akin, ha? Dahil ba palagi akong tumatama sa wedding?
Correction, hindi ikaw ang tumatama. Kinukuha mo lang ang pera. Magkaiba yun, te. Sana aware ka. Di gawin nyo rin para hindi kayo naiinggit. Hayaan mo, kapag nanalo ako mamaya, babalatuhan kita para may maibigay ka sa lalaki mo. Ang tanda-tanda mo na ganyan ka pa rin. Quits lang tayo. Matanda ka na rin naman pero ganyan ka pa. Dapat magbago ka na. Bahala ka. Sa impyerno ka talaga pupunta. Buti pa ako sa rainbow. Duh! Umambalang si Flor na susuntukin ng kausap pero agad din naman itong umalis. Naiwan siya na puno ng inis at sakit. Mas lalong kumikirot ang sugat sa daliri niya. Alam niya na mas lalala pa ito lalo na at naapakan. Matapos ang bola, tumama na naman ang numerong tinayaan ni Gina. Sobrang tuwa ni Flor. Kahit na kumikirot ang daliri niya sa paa, ay hindi niya napigilan na lumundag. Pinakita niya pa kay Junior ang pera na hawak niya na umalis na rin kaagad. Hindi niya bibigyan ng pera si Gina. Iniisip niya na kapag nagpunta yon sa bahay nila, sasabihin na lang niya na hindi siya nakapagbigay sa kabo dahil masakit ang paa niya dulot ng pagkutkot nito. Wala naman din tong malalaman dahil wala naman siya sa lugar na yon. Kung magsasabi man si Junior, madali lang niya itong mababaliktad. Isa pa ay maaari niya ring isisi kay Gina ang sakit na nararamdaman niya. Sa paglipas ng mga araw, hindi siya pinupuntahan ni Gina, kaya inakala ni Flor na kinalimutan na lang ito ng babae. Ang paa naman niya ay mas lalong lumalala. Huwag na lang tayo magpunta sa binyag. Hindi ka na makakalakad dyan sa sugat mo. Yan kasi, pinagsabihan na kitang huwag ka na magpalinis pero ang tigas ng ulo mo. Ngayon namamaga na yan. Pupunta tayo. Sayang naman ang binili kong damit natin. Hayaan mo na. Gagaling din to mamaya. Iinuman ko na lang to ng gamot. Ang tanga kasi ng Gina. Kinutkot ba naman? Akala mong laki naggalit sa akin. Magpahinga ka na lang dyan. Nakakahiya naman kay kumpare. Nung nakaraan niya pa sa atin sinasabi yung binyag ng anak nila eh. Tapos hindi man lang tayo magpapakita. Ako na lang ang pupunta para maibigay ko regalo. Babalik na lang kaagad ako. Kesa naman ganyan ka. Iika-ika ka maglakad. Pinagtalunan pa ng mag-asawa ang pag-alis nila. Pero sa huli ay si Flor pa rin ang nagwagi. Ininuman niya ng gamot ang sugat niya para mawala ang kirot nito. Nabigyan naman siya ng kaunting lunas. 11:00 natapos ang binyag, kaya nagpunta na sila sa reception. Pagpunta nila doon, agad na napaupo si Flor. Napakapit din siya sa kanyang asawa. Oh, ano nangyayari sa'yo? Grabe ang sakit ng paa ko. Ang sakit! Kumikirot siya parang kinakalkal ang laman. Ayan na nga bang sinasabi ko sa'yo eh. Ang tigas kasi ng ulo mo. Sinabi na nga na sa bahay na lang muna tayo. Tara na, magpaalam na tayo kina pare. Uwi na tayo. Ano ba kasi ang pinaggagawa mo sa sarili mo, Flor? Pinigilan pa ni Flor ang asawa niya pero hindi na niya ito nasundan pa. Marami kasing tao. Baka hindi na naman sinasadyang maapakan ang paa niya at mas lalo lang siyang masaktan. Naluluha na rin siya sa sakit dahil sa pakiramdam niya ay sariwa pa ang sugat. Kinukutkot ang laman niya at parabang namamanhid na ang kabuuan ng kanyang paa. Habang may mga taong lumalakad palapit sa kanya, napapasabi ang mga ito na ang baho. Sa pagbalik ng asawa niya, maging ito ay nakaamoy ng mabaho at napatakip ng kanyang ilong. Oh, bakit ganyan ka? Maduwal-duwal ka pa. Huwag mong sabihin na nakikigaya ka sa mga dumadaan na yan na nagsasabing ang baho ko. Ang baho naman talaga. Amoy nabubulok na nana. Tara na nga, umuwi na tayo. Bukas ipa-check up natin yan. Mamaya na-infeksyon ka na.
Habang inaalalayan siya ng asawa niya, hindi nito napipigilan na maduwal. Samantalang hindi naman naaamoy ni Flor ang sarili niya. Inaaway niya pa si June dahil naiirita siya sa pagduwal nito at pagtatakip ng ilong. Ilang sasakyan na rin ang tumanggi sa kanila dahil sa amoy ni Flor. Ayaw ng mga driver na maiwan ang amoy sa kanilang sasakyan. Kaya nagbayad na lang sila ng triple na pamasahe para lang maisakay sila. Pagpasok nila sa bahay, mas lalong lumala ang amoy dahil sa kulob ang kanilang kwarto. Doon na rin nasuka si June. Binuksan niya lang ang bintana at doon niya inilabas ang pagsuka niya. Grabing baho naman yan, Flor. Pumabaliktad na sigmura ko. Nakakapanindig balahibo pa. Hindi ko kaya matulog dito ngayon. Ikaw na lang muna. Doon na lang muna ako sa mga bata tatabi. Sabihan mo na lang ako kung may kailangan ka. Hindi na siya naghintay pa na magsalita si Flor dahil nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Labis na pagtataka naman ang nararamdaman ni Flor. Sinubukan niya pang amuyin ang sarili niya pero wala namang pagbabago. Nang tingnan niya ang paa niya, doon na niya napansin na may mga nana na lumalabas sa kuko niya. Nakakadiri yung tingnan. Kailangan niya yung linisan kaya nagpakuha siya sa asawa niya ng mga magagamit niya. Napapasigaw din siya sa sobrang sakit dahil hindi niya mawari kung saan ba talaga ang makirot na parte. Kinaumagahan, umalis sila ng asawa niya para magpunta ng center. Wala na rin ang kakaibang amoy sa kanya pero may kirot pa rin sa daliri niya. Niresetahan siya ng doktor at nagpaturok din siya ng antitetano. Nang makauwi sila, nasa lubong ni Flor si Gina. Tahimik lang itong naglalakad at napatingin sa kanya. Dahil sa dami ng mga naging gastos niya, ito ang napagbuntunan niya ng inis. Nakikita mo bang nangyayari sa akin? Ikaw ang may kagagawa nito kung bakit ako nagkakaganito eh. Naubos na sa pagpapagamot ko tong pera ko. Leche naman oh. Ano ba yan, Flor? Huwag mo isisi sa iba nangyayari sa'yo. Ikaw ang pinagsabihan kong wag na magpalinis ng kuko pero nagpupumilit ka pa. Hindi niya kasalanan kung naubos ang pera natin sa mga binibili nating gamot mo. Mas kinakampihan mo pa yan siya ngayon? Kung sana, nag-ingat lang siyang linisin ang kuko ko. Hindi sana ganito, di ba? Wala na nga siyang naitutulong sa akin eh. Nagbigay pa siya ng pasakit. Pasensya na po kayo. Hindi ko naman ho talaga sinasadya. Kung gusto niyo po, magtataya na lang ulit ako sa wedding. Tapos kapag tumama ako, babalatuhan ko na lang ho kayo para pampagamot niyo. May halong pang-iinsulto ang mga salita na yon para kay Flor. Pero naisip niya na kapag tumama na naman ang tatayaan ni Gina, mapupunta na naman sa kanya ang pera. Nung una ay tinutulan ni June ang pagtaya ni Gina. Pero nagpumilit si Flor kaya nakuha niya ang pera at ang numerong pinapataya nito. Pag uwi nila sa bahay, dumiretso si Flor sa kabo upang ihabol ang taya. Nag-aabang na lang siya sa gilid para hintayin kung ano ang lalabas sa bola. Nasa isang sulok lang siya, iniiwas ang sarili dahil baka maapakan na naman ang paa niya at lumala pa lalo ang sugat. Oh, dahan-dahan ka sa paglalakad mo ha. Baka mamaya maapakan mo na naman to. Kung kailan pagaling na nga eh, papasakitin mo na naman. Ay grabe, lumala na pala yan. Alam mo, may nabalitaan ako sa mga tricycle driver. Nangyari daw yun kahapon eh. Alam mo na ba yun? Ano? Yung tungkol na naman ba sa akin yan? Yung ayaw nila akong pasakayin dahil sa kaartehan nila? Tumpak! Dahil daw ang baho mo. Totoo kaya yun? Naaamoy mo bang mabaho ako? Nakatahimik lang si Junior. Sinusubukan na amuyin si Flor pero wala naman siyang maamoy na mabaho. Ilang saglit pa, pagpatak ng 11:00, umihip ang malakas na hangin papunta kay Junior. Doon na bumaliktad ang sikmura niya dahil sa napakasangsang na amoy. Yak! Ikaw ba yung naamoy kong bulok? Nakakadiri naman pala talaga!
Hindi naman ako mabaho Baka yung bulok na naaamoy mo Yang nabubulok ng ugali. Hindi na napigilan pa ni Junior na tumakbo palayo. Hindi niya matiis ang ganong klase ng amoy. Nung nakuha na ni Flor ang perang naipanalo sa taya ni Gina, umuwi na rin siya. Pero bawat tao na masasalubong niya ay iniiwasan siya. Iika-ika na rin siya kung maglakad dahil kada tapak niya ay kumikirot ang sugat sa daliri niya. Napapansin niya rin na umaagos ang nanaroon. Pagpasok sa bahay niya, napatakbo palayo ang anak niya at napatakip ng ilong. Dapat ay sabay-sabay silang kakain ng tanghalian pero hindi masikmura ng mga tao sa bahay nila ang nangangamoy na sugat ni Flor. Ano ba kasing naaamoy nila sa akin? Hindi naman ako mabaho Ay, ito na namang nagnanaknak na naman ang sugat ko. Aray, ang sakit na naman. Ay, bakit ba ganitong oras to nagkakaganito? Muling nilinisan ni Flor ang sugat niya. Nagpabili na rin siya ng gamot dahil nauubos na ito sa kalalagay niya. Pero nagpapatuloy ito sa pagnanaknak na parang tubig lang na umaagos. Hindi yun tumigil at mas lalo lang ding kumikirot. Kahit na inuman niya yon ng gamot ay hindi nawawala. Mas lalo pa nga siyang nakakaramdam ng sakit kapag nilalapatan niya yon ng gamot. Ay, Diyos ko po. Ano ba naman itong nararamdaman ko? Sobrang sakit talaga. Hindi ko na kinakaya. Parang hinahalukay naman ang laman ko. Kahit ilang gamot pa inumin ko, hindi na talaga tumatalab. Ano ba naman to? Patuloy na umiiyak si Flor dahil sa samot-saring sakit na nararamdaman niya. Ang pera na nakuha niya kanina ay mabilis lang ding naubos. Nakakaramdaman siya ng pagod, hindi niya magawang makatulog dahil nararamdaman niya ang bawat pagkirot. Gusto man siyang lapitan ng asawa niya, hindi naman ito kinakaya ang baho na umaalingasaw mula sa sugat niya. Kahit nga sa labas lang ng pinto ay naaamoy pa rin ito. Lumipas ang mga oras at sumapit ang 9:00. Tumigil ang agos ng nana sa sugat niya at kahit na paano ay nababawasan ang pagkirot. Doon ay tinawag ni Flor ang asawa niya. Nababawasan na rin ang baho ng kwarto. Binuksan pa nga ni June ang bintana para sumingaw ang amoy at nag-spray ito ng alkohol. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Kanina lang sobrang baho ng kwarto tapos ngayon nawawala-wala na. Pero kaninang umaga umaalingasaw. Bakit ba nagkakaganyan ka? Hindi ko rin alam kung ano bang nangyayari. Mali ko ba rito? Sugat lang naman to pero halos pagdusahan ko. Ilang gamot na nilagay ko Kulang na lang laklakin ko ng iba't ibang painkillers dyan na para lang mawala tong sakit na to. Ilang araw na ako mukhang baldado. Hindi naman gumagaling. Nakakapagtaka. Napapansin ko na tuwing 11:00 umaatake yan. Tapos nawawala naman ng 9:00. Hindi kaya nanuno ka? Kung saan-saan ka kasi nagpupunta Sige, bukas ipapatawas kita. Ipapatawas mo ko? Bakit ka nagpapaniwala sa mga albularyo na yon? Mamaya peperahan lang tayo nun tapos magbibigay ng peking impormasyon. Ipa-opera ko na kaya to? Baka lumalapat to at maputol pa. Tingnan mo, nangingitim na ang kuko ko. Pati tong daliri ko. Bakit ba ako minamalas ng ganito? Kasalanan talaga to ni Gina Kung nag-ingat lang sana siya. Kapag ako talaga gumaling, gagantihan ko yon. Ayan ka na naman. Panay ka na naman ganti sa taong wala namang ginagawang masama sa'yo. Hayaan mo, bukas malalaman natin kung ano ba talaga yan. Huwag mo na isisi sa kung sino-sino ang mga nangyayari sa'yo. Nananahimik yung tao Hindi pa rin tuluyang nawawala ang sakit ng paa ni Flor.
Pero kahit na paano ay nagawa na niyang makatulog. Paggising niya kinabukasan, wala ang asawa niya. Ang sabi ng mga anak niya ay nagpunta ito sa albularyo. Lumabas naman siya ng bahay kung saan nakita niya si Gina sa hindi kalayuan. Bitbit nito ang manicure set niya. Inutusan niya ang anak na tawagin ito. Hindi naman nagdalawang isip si Gina na lumapit kung saan napatingin pa siya sa paa ng matandang magweweteng. Nangingitim na nga ito at parang malapit nang mabulok. Oh, kita mo ba ang nangyari sa daliri ko? Mukhang may infection pa ako dahil sa ginawa mo. Tapos ngayon, nakikita kitang naghahanap ng bagong customer. Bakit? Gusto mo ba na mas marami pa rito ang magaya sa akin? Hindi kasi ako makapaglakad-lakad para sana mabalaan ko sila na huwag magpalinis ng kuko sa'yo dahil baka ma-murder lang din sila. Wala namang magkakaganyan na gaya ng nangyari sa'yo dahil hindi naman sila katulad mo eh. Siguro kung may magkakaganyan man katulad sa'yo, baka dahil may ginawa silang masama sa ibang tao. Pero hanggat hindi sila kasing tuso at manloloko mo, safe sila. Ngayon, inaamin mong sa'yo talaga ng galing to. Gumaganti ka ba sa akin? O ayan, nakaganti ka na nga, di ba? Hindi ko alam kung kailan pagagaling to pa ako eh. Hirap na akong gamutin. Nauubusan na ako ng pera. Hindi mo rin naman pera ang ginagamit mo, di ba? Pera pa rin yan ng ibang tao. Tao na niloloko at iniisahan mo. Di bawi-bawi lang din yun. Pare-parehas lang naaagrabyado. Anong pinagsasabi mo? Wala akong nilalamangan na tao ha. Kaya hindi ako dapat magkaganito. Lumalaban ako ng patas sa buhay ko. At kailanman, wala akong inaagrabyado. Ikaw tong gumagawa ng masama sa akin. Tapos ako pang pagbibintangan mo ng kung ano-ano. Naku, isipin mong mabuti ang mga lumalabas sa bibig mo. Timbangin mo kung sino ba rito ang matagal nang gumagawa ng masama. Alam mo, kahit na gaano kalaking pera ang makuha mo sa iba, madali lang din yan mauubos. Ni hindi mo nga magagamitan ng pera ang pagpapagamot mo. Hindi mo ba aanunsyohan ang sarili mo? Baka sakaling tumama ka at magkaroon ka ng maraming pera. Aba, bastos to. Gusto mo pang isugal ko ang nangyayari sa akin ngayon? Pasalamat ka, hindi nangyayari sa'yo ang ganito. Sana nga, ikaw na lang ang magkaganito. Total, wala ka namang kwenta. Sandaling natawa si Gina, ngunit hindi maikakaila ng matanda na nakakikilabot ang tunog ng pagtawa nito. Lalo pa at ang mga tingin sa kanya nito ay tumatagos sa kaluluwa niya. Kahit napilitin ni Flor na magmatapang, para bang hinihigop ni Gina ang lakas niya. Anunsyohan mo na ang sarili mo para naman makitaya kami sa'yo. Malay mo, ibigay ko sa'yo lahat ng panalo kong pera. Katulad kung paano mo yun ilang beses na ginawa sa akin at sa ibang tao. Hindi ba nga, nung may sakit ang tatay ko, gusto mong anunsyohan? Nung namatay siya, ikaw pa ang nagpataya sa akin. O bakit ngayon ayaw mo na? Para sana marami ka ulit makuhang pera. Ayaw mo ba nun? Lumayo ka nga sa akin. Nagdadala ka ng malas dito. Kumatok ka nga sa kahoy. Baka mabaya kung anong mangyari sa akin. Ay sabi ka ba ng demonyo? At ganyan ka magsalita? Pati ang tingin mo, dahil pang may malaki akong naging kasalanan sa'yo. Meron naman talaga, di ba? Nung may sakit si tatay, kailangan ko ng pera, pero tinaguan mo ko. Nung namatay siya, kailangan ko ng ipapadala, pero anong ginawa mo? Inangkin mo pa rin yung panalo ko. Ngayon na bumabalik na sa'yo ang mga yun, bakit para namang takot na takot ka masyado? Hayaan mo, hindi ka naman kaagad susunod sa tatay ko. Marami ka pang maaabutan na anunsyo. Yun nga lang, mahihirapan ka na ng mas matagal. Hindi na nakapagsalita pa si Flor dahil umalis na rin sa harapan niya ang kausap. Dinig niya pa ang pagtawa nitong nakakikilabot. Dahil sa takot niya ay napa-sign of the cross na lang siya. Hindi niya mawari kung anong kababalaghan ba ang bumabalot kay Gina. Nang dumating ang mga kaparehas na oras, ay gano'n na lang din ang lala ng sakit na nararamdaman ni Flor. Hindi na rin niya napipigilan na sumigaw.
Parang ang gusto na niyang ipaputol ang daliri niya sa paa para lang matanggal ang sakit na yon. Nang makauwi ang asawa niya, naabutan siya nito sa kwarto na hindi tumitigil sa pag-iyak. Inasikaso siya ng asawa niya. Pinainom siya ng erbal na gamot galing sa albularyo. Pero sa halip na gumaling ay mas lalo lang lumala ang sakit na nararamdaman niya. Panay na siya sigaw para lang mailabas ang nararamdaman niya. Naipatawas na kita. Ang sabi sa akin may kumukulam daw sa'yo. Tinanong ko nga kung sino pero hindi raw niya makilala. Ang alam niya lang, may malaking galito sa'yo. Sinusubukan niyang labanan ng mangkukulam pero masyadong malakas. Hindi lang daw basta pangungulam ang kaya nun. Dahil parang ipinamana na sa kanya yung kapangyarihan na yun. Ano, sabihin mo sa akin kung sino ba sa tingin mo maaaring gumawa nito sa'yo? Hindi ko alam. Wala naman akong nakakaaway. Pakiramdam ko dun yan sa mga pagpapataya mo ng wedding eh. Sinabi ko naman kasi sa'yo dati pa natigilan mo na yan. Dahil dyan ka mapapahamak. O tignan mo ngayon. Hindi makapag-isip ng maayos si Flor, pero ang una niyang binanggit ay si Junior. Ang sabi niya pa, maaaring may malaking inggit yon sa kanya at baka galit yon sa mga tagumpay na tinatamasa niya sa buhay. Sinubukan namang kausapin ni June ang naturang kapitbahay na pinagbintangan ni Flor. Pero itinanggi ni Junior ang paratang sa kanya. Ang sabi niya, sa tagal nilang magkakilala ni Flor, bakit ngayon niya lang maiisipan na kulamin ito? Dahil simula nung mga kabataan nila ay marami na siyang nagawang kasalanan sa kanya. Nagalit pa nga si Junior dahil sa dami daw ng galit sa kanya, bakit siya pa ang napagbintangan? Sinabi pa nito na baka karma na yun ni Flor dahil sa pagiging manloloko at sakim niya pagdating sa pera. Sa paglipas ng mga araw, nagiging mas malala na ang nangyayari sa daliri ni Flor. Hindi na rin nawawala ang amoy na mas lalong naging masangsang. Umaabot na rin ang amoy sa mga kapitbahay nila. At dahil doon ay pinapatawag na sila sa barangay dahil sa dami ng reklamong natatanggap doon. Nakakaapekto na raw ito sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Masyadong masasama ang ugali ng mga kapitbahay natin Talagang pinabarangay pa tayo? Wala man lang ba silang mga konsiderasyon? Hindi ba nila nakikita na nahihirapan na nga ako? Sa halip na tulungan ako, talagang sinisiraan pa ako ng tuluyan. Huwanda talaga sila sa akin kapag gumaling na ako. Iisa-isahin ko talaga silang gantihan. Ako, nanggigigil ako sa mga yan. Tapos, isa pa yung baklang hukluban na yan. Anong akala niya? Hindi ko malalaman na siya ang nagpapakalat ng chismis sa akin? Sinabi niya pa na pinagbibintangan siya. Totoo naman talaga na siyang nagpakulam sa akin. Nahihirapan na rin kami sa nangyayari sa iyo, Flor. Lalo na ang mga bata. Hindi na rin nila kinakaya ang amoy mo. Kaya yan, si Bunso nagkakasakit na. Tapos ayaw na rin nila halos pumasok sa school dahil sa panunukso ng mga kaklase nila. Anong gusto mong gawin ko? Nahihirapan na nga ako rito. Teka, huwag mong sabihin paaalisin mo na ako sa bahay katulad ng sinasabi ng mga tao sa paligid natin. Pati ba naman ikaw? Susukuan mo ako? Hindi naman sa ganoon. Tutulong naman ang barangay na makahanap ng lilipatan mo. Doon sa malayo sa mga tao para habang nagpapagaling ka, walang naaapektuhan. Isipin mo rin ang mga bata. Hindi! Hindi ako aalis dito. Maging ako nahihirapan na kung alam niyo lang nararamdaman ko. Sobrang kirot ng sugat ko. Namamanhid na rin pati hita ko. Huwag niyo naman akong ipagtabuyan na para lang akong isang baboy. Intindihin niyo rin naman ako. Iniintindi ka naman namin. Para lang din sa mga anak natin to. Hanggat hindi pa natin nalalaman kung paano natin matitigil ang sumpa na meron ka. Hindi natin alam kung sino ang kumulam sa'yo. Hindi umimik si Flor. Masama pa rin ang loob niya dahil hindi niya matanggap na para lang siyang isang basura sa paningin ng pamilya niya at pinandidirihan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Habang nagmumuni-muni siya, biglang pumasok sa utak niya si Gina.
Sinabi niya sa asawa niya na kung hindi si Junior ang kumulam sa kanya, maaaring si Gina yon. Bakit ba hindi ka naniniwala sa akin na si Gina ang may pakanaan ng mga to? Kaya pala, kakaibang pakiramdam ko sa babae na yun eh. May masama pala talaga siyang intensyon sa akin. Bakit naman niya gagawin yan sa'yo? Ano bang ginawa mo sa kanya? Wala akong ginawa sa kanya. Alam niya yan. Baka nagagalit yan sa akin dahil sa inggit. Nagpapaniwala kasi sa chismis ng mga tao sa paligid eh. Mangkukulam yon. Ramdam na ramdam ko. Pag-iling lang ang tanging naging tugon ni June. Matapos ang pag-uusap nila na yon ay pinuntahan niya si Gina. Kinausap niya ito. Hindi kumibo ang babae. Hindi niya inamin at hindi niya rin naman itinanggi. Kaya nakisuyo si June kung pwede niyang kausapin si Flor upang magkaroon ng linaw ang misteryosong sakit ng asawa niya. Sumama naman sa kanya si Gina kung saan halos lahat ng mga kapitbahay nila ay nakatingin sa kanila. May mga bulong-bulungan pa na hindi pinansin ni June. Kahit na hindi niya sabihin, nakakaramdam siya ng sakit dahil sa mga salitang naririnig niya tungkol sa kanyang asawa. Nang makapasok sila sa loob, tanging si Gina lang ang walang pakialam sa mabahong amoy na nanggagaling sa sugat ni Flor. Oh, anong ginagawa mo rito? Bakit naman isinama mo pa yan dito, June? Mas lalo mo lang pinapakita sa kanilang nangyari sa akin eh. Baka mamaya may gawin na naman siyang pangungulam sa akin. Akala ko pa naman nagbago ka na dahil sa nangyayari sa'yo, pero wala ka pa rin palang pinagkatandaan. Nakita mo na? Kaya pala may pasaring yung mga salita mo sa akin noon. May iba ka palang ibig sabihin. Ngayon, aminin mo na kung bakit mo to ginawa sa akin. Hindi sumagot si Gina. Nilingon niya lang si June matapos na magsalita ito at nagtanong kung ano ba talaga ang tunay na dahilan upang umabot sila sa ganito. Si Flor naman ay panay ang daldal at sisi sa babae. Pinagmumumura niya rin ito at isinusumpa pero baliwala ang mga salita na yon kay Gina. Hindi siya naaapektuhan ng kahit na anong panlalait sa kanya. Palayasin mo yan sa bahay natin. Demonyo yan! Kaya dapat sa kanya sinusunog! Sino bang mas demonyo sa atin? Hindi ba't ikaw ang nilamon ng kasakiman mo sa pera? Nanlalamang ka ng kapwa mo. Hinahayaan mo silang maubos habang nagpapakasasa ka sa mga bagay na hindi naman sayo. Baka nakakalimutan mong namatay ang tatay ko noong mga panahon na pinagpipiestahan mo ang pera na dapat maaari pang sumagip sa kanya. Ang ibang tao sa lugar na to, ilang pangarap ba ang nasira dahil sayo? Ilang buhay ba ang napahamak? Hindi mo alam, di ba? Kasi, paano mo malalaman kung masyado kang makasarili? Ngayon, namnamin mo ang galit ng bawat taong nasa gasaan mo. Hindi lang sa akin galing yan. Para yan sa lahat ng taong nagawan mo ng masama. Bumabalik lang sa'yo, kaya yakapin mo yan hanggang sa kamatayan mo. Dalhin mo yan, kasama ng kasamaan ng ugali mo! Bumigat ang simoy ng hangin sa loob ng kwarto habang sinasabi ito ni Gina. Maging ang mga pakiramdam nila ay naghahatid ng maraming babala. Pero hindi ito maunawaan ni Flor. Nagpatuloy siya ng paninisi sa babae at sa lahat ng taong nakapaligid sa kanila. Pinipilit niyang wala siyang nasaktan, wala siyang naagrabyado, kaya kahit na anong pagpapamukha sa kanya ni Gina, hindi niya tatanggapin ang pagkakamali niya. Napagod na lang ang babae sa pakikipagtalo sa kanya, kaya kusa na itong umalis sa bahay nila. Kinausap pa siya ni June, pero ang sinabi lang sa kanya ni Gina, hindi magiging maayos si Flor kung mananatili sa kanya ang mga paniniwala niya. Hindi maisasalba ng ibang tao ang katulad ni Flor dahil ang tanging kaya lang sumagip sa kanya ay ang sarili niya. Matapos niyang sabihin ito ay tuluyan na siyang umalis. Si Flor naman ay nagpatuloy sa pagsigaw. Sigaw na magkahalong sakit at galit. Mga walang hiya kayong lahat! Sinisigurado ko sa inyo, nagagaling ako at iisa-isahin ko rin kayong kulaming lahat. Pinagkakaisahan niyo ako.
Anong akala nyo? Wala kayong magiging karma? Wala akong ginawa sa inyong masama. Mga lintik kayo! Gagantihan ko kayo! Maghintay kayo! Dinig ng mga kapitbahay ang sigaw niya at ang pagmumura niya. Nagtitipon din ang mga yon para mag-usap-usap. Nakikita yon ng mga anak ni Flor, kaya naaawa ang tatay nila sa dinaranas nilang hiya. Malaki ang nagiging epekto nito sa kanila, pero ayaw naman siyang pakinggan ng asawa niya. Pinagpipilitan ni Flor na hindi siya nagkamali kahit na minsan. Wala siyang nilamangang tao, kaya bakit siya hihingi ng tawad sa mga yon? Umabot ng gabi ang panay na sigaw at pagmumura ni Flor hanggang sa pinuntahan sila ng barangay kung saan binigyan sila ng 2 araw na palugit. Kung hindi daw nila ililipat si Flor ng bahay, katulad sa napag-usapan sa barangay, sapilitan nila itong kukunin. Dahil sa dami din ng reklamo ng mga kapitbahay sa pambubulabog niya ng sigaw sa kahit na anong oras. Flor, tumigil ka na sa kasisigaw mo. Anong oras na? Nakakaistorbo na sa lahat, pati sa mga bata. Natutroma na sila sa ginagawa mo. May pagbabanta na rin sa barangay. Sa ayaw at sa gusto mo, bukas na bukas lilipat ka na dun sa bahay na bigay ni Kap. Doon ka na muna hanggat wala pa tayo naiisip na paraan para mapagaling ka. Mga walang hiya talaga! Hindi ako papayag na doon ako titira. Alam ko na mukhang bahay ng baboy yon. Bakit kasi hindi mo ako pinagtanggol? Alam naman nating si Gina ang may kagagawa ng mga to. Dapat siyang kinukulong dahil mangkukulam siya. Pinagtatanggol kita. Kung alam mo lang kung paano ka namin ipagtanggol ng mga anak mo. Pero hindi ka namin kayang ipaglaban kung kami na mismo nakakakita ng mali mo. Malaki ang naging pagkukulang ko sa pamilya natin. Dahil kahit na alam ko na ang ginagawa mong pandaraya noon sa mga tao, nanahimik ako dahil ayokong sumama ang loob mo sa akin at ayokong magalit ka. Pero siguro nga, tama lang na bigyan ka ng leksyon para ikaw mismo makarealize ng mga pagkakamali mo. Hindi sa lahat ng oras nasa tabi mo kami para ipaglaban ka. Dahil kung ikaw mismo ang gumagawa na ikasisira mo, mapapagod talaga kaming ayusin ka. Hindi ko na kayang linisin lahat ng kalat mo. Baka siguro kapag malayo na kami sa'yo, doon mo lang malalaman kung ano ba mga nagawa mong mali. Katulad ka na nila. Pare-parehas na kayong lahat na hindi ako maintindihan. Ngayon, nakikinig ka na sa kanila na para bang ako talagang may mali. Dahil meron ka naman talagang mali. Naalala mo ba nung itinakas mo yung pera na pinatama mo? Manganganak noon ang asawa ni paring Hernan, pero hindi mo binigay ang pera. Doon nagsimula yun, di ba? Umabot pa yun sa halos makipagpatayan ako para ipagtanggol ka sa kanila. Simula noon, lahat na ng perang nahahawakan mo kahit na hindi sa'yo, hindi mo binibitawan. Lahat ng tao rito alam yon. At nagbibingi-bingihan ako sa tuwing naririnig kong pinag-uusapan nila ang pamilya natin. Dahil ayoko isipin mo na wala kang kakampi. Ngayon na nakahanap ka ng katapat, pilit mo pa rin na isinisisi sa ibang tao? Hindi ko na alam hanggang kailan kita kakampihan para lang maramdaman mong mahal ka namin. Napapagod din kami. Sana maintindihan mo yun. Sana ma-realize mo rin ang pagkakamali mo. Nanloloko ka ng tao pagdating sa pera. Kaya dapat lang alam mo kung paano mo babayaran lahat ng karmang tinatamasa mo ngayon. Tama si Gina eh. Hindi kita maisasalba kung ikaw mismo hindi mo alam kung paano isalba ang sarili mo. Katahimikan ang bumalot sa loob ng bahay. Nasaktan si Flor sa mga salitang binitiwan ng asawa niya. Pero alam ni June na kung hindi niya sasabihin yun, patuloy lang naiisipin ng asawa niyang wala siyang nagawang pagkakamali. Sa paglipas ng mga araw, naging tahimik si Flor. Ang daming tumatakbo sa utak niya. Naisa-isa na niya lahat ng mga nagawa niyang pagkakamali sa bawat tao sa lugar nila. Habang nag-eempake ang asawa niya ng mga damit na dadalhin niya bukas para sa bagong bahay na lilipatan niya, kinausap niya ito na kung maaari siyang samahan papunta sa bahay ni Gina. Noong una ay may pag-aalinlangan si June.
Pero sinigurado sa kanya ng asawa niya na hindi naman niya aawayin ng babae, pero may nais siyang sabihin din. Habang iika-ika na naglalakad si Gina, ang mga tao sa paligid nila ay nakatingin sa kanya. Namamagana kasi ng sobra ang daliri niya. Kulay itim na rin ito at ang pagnanana ay hindi tumitigil. Dahil sa amoy nun, pilit silang nilalayuan ng mga makakasalubong nila. Nagtipon ang mga tao sa labas ng bahay nila Gina matapos nitong papasukin ang dalawa. Marahil ay may pagtataka sa mga mukha nila dahil pumayag si Gina na mahaluan ng mabahong amoy ang loob ng bahay niya. Anong pinunta mo rito? Matapos naming makapag-usap ng asawa ko at nasabi niya sa akin ng mga pagkakamali na nagawa ko, dun ko napagtanto na ang dami ko ngang naagrabyadong tao dahil sa panloloko ko. Kahit pa sabihin kong sumusugal sila at ang pagkapanalo ay hindi sigurado, malaki pa rin ang epekto at maitutulong ng pera na yon sa mga problema nila. Hindi ko pwedeng angkinin ang hindi sa akin at itanggi kung ano ang hindi dapat para sa akin. Sana mapatawad mo ko kung nagawa ko rin sa'yo yung mga nagawa ko sa iba. Hindi ko man lang naisip na pare-pareho tayong tao na nahihirapan sa pera. Kaya nga, halos lahat sa atin kumakapit sa sugal dahil nagbabaka sakali tayong manalo at magkapera. Lahat pala ng tao sa paligid ko, nasira ko ang tiwala sa akin. Patawarin mo sana ako, Gina. Pinapangako ko sa'yo na hindi ko na uulitin yon kahit na kailan. Ititigil ko na rin ang pagpapataya ko ng weteng. Hindi agad kumibo si Gina para bang tinitimbang niya kung totoo ba ang mga salitang sinasabi sa kanya ni Flor. Pero bakas naman sa mga mata ng matandang babae ang sinseridad niyang humingi ng tawad. Nais niyang maayos ang mga pagkakamali niya para sa sarili niya at sa kanyang pamilya na apektado na. Tumutulo rin ang luha niya sa paulit-ulit na paghingi ng tawad. Kulang na lang ay lumuhod siya para lang ipakita na tunay ang pagtanggap niyang nagkamali nga siya. Lahat gagawin ko, mapatawad mo lang ako. Parang awa mo na, Gina. Para sa mga anak ko at sa pamilya ko, gusto kong baguhin ang buhay ko. Patawad. Hindi ka lang dapat sa akin humingi ng tawad. Kung talagang nakikita mo na ang mga pagkakamali na nagawa mo, hindi ba dapat pati sa mga taong naagrabyado mo humingi ka rin ng tawad? Alam mong hindi ka lang sa akin nagkamali. Marami sa paligid mong naghihintay lang din ang paghingi mo ng tawad. Yun lang din ang magpapalaya sa kanila at magpapalaya sa'yo. Kung sa akin lang, tinatanggap ko na ang paghingi mo ng tawad. Pero sana nga, natuto ka na sa mga pinagdaanan mong sakit. Maraming salamat, Gina. Oo, pangako. Aayusin ko ng buhay ko at hihingi ako ng tawad sa kanilang lahat. Maraming salamat. Hindi napigilan ni Flor na yakapin si Gina dahil sa tuwa na nararamdaman niya. Kahit na paano ay nakaramdam siya ng kaginhawaan sa kanyang dibdib. Doon niya napagtanto na sa tagal na niyang ginagawa ang panloloko sa mga tao, ganun din pala bumibigat ang nagiging pasanin niya. Katulad ng ipinangako ni Flor, inisa-isa niya ang mga tao na nagawan niya ng pagkakamali. Ang ilan doon ay matagal na niyang hindi nakakausap dahil nang lokohin niya ang mga ito, hindi na rin niya kinibo. Nang gawin niya yon ay nakaramdam siya ng parabang unti-unti niyang pinapalaya ang sarili niya sa mga nakaraan niyang kasalanan. Pinatawad siya ng mga tao na yon na kay tagal na rin palang naghihintay na mapagtanto niya ang mga pagkakamali niya. Nang kinagabihan na yon, nagbago ng paunti-unti ang pakiramdam ni Flor, pero kinailangan niya pa ring tirhan ang bahay na pahiram ng barangay. Isang lumang bahay yon na mukhang bodega. Doon siya nagpagaling. Dahil sa pagpapatawad ng mga tao sa kanya, doon niya napapansin na nagiging maayos na ang pakiramdam niya. Hindi na raw siya nangangamoy katulad noon, base sa asawa niya.
Isang buwan ang lumipas, tuluyang naghilom ang sugat niya at maaari na siyang makabalik sa kanila. Ang linis ng bahay natin Pinaghandaan niyo talaga ang pagbabalik ko. Siyempre naman, para naman makatulog ka ng maayos dito. Oh, tara na muna, kumain na muna tayo. Nakapagluto na ako ng pagkain natin. Tila bumabalik sa pagiging maayos ang pamumuhay nila. Nagiging maayos na ang mga bata at nakapagtatrabaho na rin si June kahit na pinagsasabay niya ang pag-aalaga sa pamilya niya noong mga panahon na hindi yun magawa ng asawa niya. Maging ang paglabas-labas ni Flor ay hindi na katulad nun na para bang galit na galit ang mga makakasalubong niya. Ngayon ay nginingitian na siya ng mga ito. Nakakakwentuhan na rin niya. Habang naglilikom siya ng mga sinampay niya, napansin niya na palapit sa kanya si Gina. Oh, kumusta ka na? Pupuntahan sana kita sa inyo nung nakaraan, kaso naging abala ako sa bahay. Salamat nga pala ulit. Wala na yun. Ano, gusto mo bang anunsyohan ko na para makataya ka na sa akin? Eto, magweweting naman ni Kurista na ako. Ipinakita ni Gina ang hawak niyang listahan. Dahil doon ay nagtawanan ng dalawa na para bang matagal na silang magkaibigan. Ngayong nilisa na ni Flor ang linya ng weteng, may bago namang tao na papalit sa kanya. Alam niya na hindi naman gagawin ni Gina ang pandaraya na nagawa niya noon. Sa paglipas ng mga araw, nagtuloy-tuloy na ang pagbabago sa buhay ni Flor. Nagkaroon na ulit siya ng mga kaibigan at naging magkasundo na rin sila ni Gina. Naging malaking aral kay Flor ang mga pinagdaanan niya upang maitanim sa isipan na kailanman ay hindi maganda ang naidudulot sa isang tao na ang tanging inuuna ay ang panloloko. Mas magaan ang pakiramdam at mas malaya pa ring makakagalaw ang taong may malinis na konsensya.